Ayan. So, unang-una, ganito yan. Ah, Unang-una, gawin mo na yung cares na sinasabi ni Father Darwin. Confession, sabihin, kumpisal ka muna, dahil sa ah, kumpisal, napuputol yung kapangyarihan ng demonyo sa katawan mo. Kapag mm, nagkumpisal ka, lahat ng kasalanan ginawa mo, venial, mortal, kumpisal mo lahat ng mga yan. Next, mm, ah, mag-adoration ka linggo-linggo. Adoration sa ah, Adoration Chapel. Next, tapos, gabi-gabi ka mag-rosary. Kasi kapag ah, madasaling kang tao, hindi tatalab ang kapangyarihan ng curse sa'yo. Next, mm, linggo-linggo kang magtanggap ng Eucharist at lagi tapos, kang may baong sacramentals, Holy Exercise Oil, Holy Exercise Water, at Holy Exercise Salt. Ito nga, ah, kung nagawa mo na yung cares na yan, sinasabi ko sa iyo, everyday kang mag-prayer ng protection prayer. mm, Pagkatapos, pagpunta mo doon sa tindahan mo, i-deliverance mo yung tindahan mo. Lagyan mo ng asin ang bawat corner, yung exercise salt. Lagyan mo ng asin ah, ang bawat corner ng tindahan mo para kung sakali i-curse ka ng ng katabi mong tindahan, hindi papasok ah, yung curse nila. Maglagay ka ng Holy and Exercise Benedictine Midas sa bintana mo o sa tapat ng tindahan mo. Bawat gilid ng tindahan mo, lagyan mo ng Benedictine Medal at lagyan mo rin ng Benedictine Crucifix. Sa pamamagitan po noon at wag kang mandaya sa mga customer. Wag kang ah, mandaya, wag kang maging magulang sa mga mga customer mo, maging mabait ka, honest ka na negosyante. At initiya ko sa iyo hindi tatalab yung curses nila. Lagi niyong i-pray yung prayer to break curses and spells. Paano gagawin yon? I-self-deliverance nyo. In the name of Jesus, I break all curses set against this store or against me, and all spells around me, or all ah, spells around us. O kaya, buo kayo tindahan, kayo lahat sa tindahan, kayo lahat ng staff, mag-pray tayo, ganito, ganito. In the name of Jesus, I break all curses and spells that were sent against us. In the name of Jesus, 3 times, ah, I break the curses and spells that was sent against us, and ah, all spirits, o di kaya, mag-intercessory ka, kami mo intercessory, and I ask Jesus to please command all, all evil spirit associated with his curses and spells to go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Anon. Tapos, bago kayo umalis sa tindahan, i-pray nyo muna ang cleansing prayer bago umalis ka, sa tindahan. So, tindahan, araw-araw yung gawin yan. Everyday protection prayer at everyday cleansing prayer pag alis. So, pagbangon mo sa umaga, nasa bahay pa lang kayo, mag-pray na kayo ng protection prayer sa pagbangon mo opo, sa umaga. So, ibig sabihin, bago ka pumunta sa tindahan mo, nakapag-pray for protection ka na. At ah, bago kayo umuwi sa bahay nyo, bago kayo lumabas sa tindahan nyo, pauwi sa bahay nyo, i-pray nyo palagi ang cleansing prayer. oo, pag galing pa sa palengke pa doon, pauwi na, tapos ka pauwi. Okay na. Saan? So, sa namin sa nagsimba sa palengke. Sa 8 Makasayan. Sa Asa mo tapitas, ha? Sa Princesa City, sa Palawan. Alberto, anong Palawan? Bisaya na diyan, Tagalog. So, Tagalog, pero naghandle Bisaya mga Tagalog. Okay, okay. Naririnig tayo sa sa 88.7 megahertz sa Radyo Ah, Bandera, Batarasa, Palawan. so, sige po, dito kami sa Puerto Princesa ngayon. Hmm. Okay, thank you sa iyo, bro. Salamat, salamat po. Okay, thank you. So atin mo nang ibigay ng mga ilang pagkakataon para sa sa komentary ni Romel Palma. Ba ni Romel? Kaya pwede ka ba magbigay komentary doon sa naganap na debate? Pwede. Ayun, sige go. Ano ba yung comment ko? Alright, so yan, no, muli isang pinagpalang gabi po sa lahat at congratulations, Brother
Jando Alabado, no, ng Catholic Church dahil natindig ulit, no, ang ating pong Santa Iglesia at nagiba talaga ang affirmative stand kanina ng ating kaibigang SDA. So, napakalinaw dito kasi kung ako po ay babase dito sa mga comment, sabi dito ni Efden Corolio, SDA, tatag daw ni Kristo. Ha ha ha. Kailanman hindi magiging totoo ang huli. Kasi maganda yung cross-examination mo sa kanya, tinanong mo siya, at inamin niya naman na ito, I think it was 18th century, no, na naitatag ang Sabadista, yung Seventh-day Adventist ni Ellen G. White. And then, aminado siya, no? He didn't deny the fact na yun naman talaga yung totoo. Kaya ito sabi ni Efden Corolio, no, SD itatag daw ni Kristo, ha ha ha. Kailanman hindi magiging totoo ang huli. Kasi huli nga no, na mas nauna talaga yung Iglesia Katolika na itinatag ng Panginoong Hesus. Ayan. So sabi ni uh, Cora Bertume, no, kanina, Diyan do alabado dalangin ko po sa ating Panginoon na maging mabuti at maayos sa talakayan. Well, naging mabuti at maayos talaga, no, dahil yun, gibang-giba, no? Tibag na tibag. Parang ang nakita ko kanina sa isang video na isang bahay na landslide, no? Parang gano'n, no? Parang gibang-giba talaga, no? Walang matatag na pundasyon ang argumento. That's why gibang-giba. Kaya paano po natin nasasabing gibang-giba? Dahil yung kanilang topic ay patutunayan ng SDA ang true church na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong niya doon sa Catholic Church, doon sa Roman Catholic Church. Sana si Brother John doon na lang nagpatunay, siya ang nagiba. Para sana pumasok naman sa punto ang pagtatanong. Pero very obvious naman po mga kapatid na nakikita po natin sa pagtatanong pa lang, no, ay halatang halata na wala siya sa kanyang tema, no? Siya pa naman yung naninindigan na yung SDA talaga ay tatag ni Kristo, pero bakit po yung sa kanyang pagtatanong ay hindi niya pinapatibay yung pundasyon niya, kasi nagkaroon siya ng pundasyon sa kanyang affirmative stand, pero bakit giniba niya mismo sa kanyang sariling pagtatanong? Yun ang napakalinaw o klaro dito. Sabi din niya, no, ni Senas Tomas, no, Catholic Church founder ay si Jesus Christ at wala nang iba. Ayan, so ayon din dito kay Sinas, panoorin niyo ang interview ni Adrian Milag kay Nicolo Dizon Franco at ang Catholic True Church. Ayan, tama. Okay? So, dito pa, walang sinasabi si Jesus na SDA ang True Church. Oh, dahil daw ang totoo, Catholic Church is yung True Church. So ayan po yung mga comment dito na nakikita natin na kung saan totoo naman na sa gabing ito po, mga kapatid, mga kaibigan, ito ay honest na observation ko po, no? Gibang-giba talaga, no? Wasak na wasak po ang stand ng affirmative sa pagkakataong ito. Naalala ko itong kadebate ni Brother Jando. I think parang ako yata yung hindi. Parang si Brother Angel yata yung naging moderator doon o ako. Basta naalala ko ito, nakadebate na ito ni Brother John doon noon eh. Siguro mga ilang taon na yung nakalipas. Ayan. Wala talagang matinong tanong si Ruben dahil lahat at totoo ang sinabi ni Brother Jando. Lumabag sa isa sa isa labag para sa lahat. Okay. Labag sa isa, labag para sa lahat. Okay. So alam nyo ba, lagi akong sumasama sa mga SDA dito sa Cavite. Pinag-aaralan ko kung ano ang gagawin nila. Ang aktual na Bible study, lahat ng aral nila halos puro hula at ang Santo Papa daw. Yun. So, yun yung according po yan kay F, F din Corolio, no, na sa kanya pong experience sa mga sabarista. Pero hindi naman siguro lahat, no, kasi I was also raised sa ako po, honestly speaking, from grade 2 ay naka-experience na po ako makipag-Bible study sa mga Sabadista. Kaya nga doon ako unang namulat sa Biblia. But then, yun nga, kasi
kalaunan ay nakita po natin yung katotohanan by the guidance of the Holy Spirit that their church was only founded by human. So ang Catholic Church ay really founded by our Lord Jesus Christ. Kaya nga naging CFD thinking na rin ako dahil sa kakausig nila sa Katoliko. Yun nga, si Brother John, the dating SDA, naging Catholic dahil yun nga, noon ay inusig niya rin no, ang Iglesia Katolika. Parang San Pablo ba, no? Na before, he was persecuted the early Christians, but then, when Jesus Christ called him, no, naging marami pang naging mission ni San Pablo po no, sa mga hintil. No? Ayan, so kay Jose Romy Vaguardia, Romel, ang history na pahayag ng SDA 1960s as the present lang, 1960 pa atras, sa 33 AD, wala. Ayan, so, okay. Shout out, okay. Sino pa? Baka meron pa ditong walang patunay na si Kristo ang nagtayo ng SDA. Sabi yan ni Jose Gardose. Wala naman talaga. Kasi no, yung realidad po mga kapatid ay isang malaking panaginip lang kapag tinanggap na ang SDA ay tatag ng Panginoong Kristo dahil wala naman talagang maipapakitang legit na source na yun ay tatag talaga ng Panginoong Kristo. So, yun yung katotohanan doon. Okay. So, yun lang yung asanin nyo. Okay? Ayan. So, ayan po mga kapatid. Sana po talaga ay nagkaroon tayo ng learnings sa pagkakataong ito o sa gabing ito. In fact, ang mga argumento po ng SDA talaga ay yung pinaka-majority ng kanyang arguments po ay out of topic. No? I don't know kung yun nga sabi kanina ni Brother Jando, hindi ito comparative study. Debate ito. May tema tayo. So yun nga, dapat you'll be stick sa tema kasi debate nga eh. So sana sa susunod po no, na sana talaga ay magkaroon ito ng pagninilay din po sa side po ni Brother Ruben. No? Sana po ay maging pagbubukas po ito sa kanya. No? Sana ay pagbubukas ito sa kanya na next time dapat talaga ma-stick na po sa topic para hindi naman lalabas na talagang labas ng labas sa topic. So yun po no, mga kapatid, mga kaibigan. Unta makaanhi mo diri sa buong okay. Okay. Okay, so yan po. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Palma. So, nakita niyo talaga actual ang kanilang strategy na para makaiwas sa pagkaipit, iniliko sa Katoliko. Ako ay nag-object, hindi dahil sa naiipit niya ako, hindi man ako naiipit. Ang object ko lang kasi sunod-sunod na yung tanong niya na hindi na patungkol sa tema niya. Nakalimutan niya ang debate, ito hindi to comparative study. It's a comparative study. It's debate. No? At pinabigyan ko lang siya ng isang beses, sunod-sunod yung mga tanong niya about sa Catholic na hindi naman niya ako naipik. Actually, gusto ko yung mga tanong niya doon eh. Pero napapansin ko lang, iniiwasan niya sa sa Seventh-day Adventist. Gusto ko iparamdam sa kanya na ubusan siya ng argumento sa SDA. Kaya siya lumilipat sa ibang issue. Yun ang purpose doon. Ginusto ko talaga na iparamdam sa kanyang naubusan na siya ng issue kasi tumatakbo sa Tupapa, tumatakbo sa Pangulong Pare, Pangulong Saserdote, Hukom Investigatiba, tapos punta sa Beast, napunta siya kung saan saan siya napunta. Sinadya ko yun na iparamdam sa kanyang ubus na sa igna ang mga argumento niya. Kasi alam nyo na, latecomers. Okay. Bakit na magbibigay ng mga yan? Sino pa ang magbibigay komentary dito, Brother John Ray? Teka, tinan ko lang, Brother John Ray, nagtatrabaho pa Brother John Ray pala, ano? So, Yes, Orlando. ayun, nagtatrabaho. Ayun. Okay, go ahead, bro. Yes. Wait lang ha. Kasi ano ako lang. Yan. So, habang ako nagtatrabaho, siyempre nakikinig ko sa debate. At di ko alam bakit pag siya nagsasalita,
Si Brother Ruben, naalala ko yung yung teacher ko. Mahilig kasi magkwento yon ng mga fairy tale na dati akala ko talaga yung kinikwento ng teacher ko totoo, unicorn, yung mga ganun ba? Yung pala, walang katotohanan yon, no? So parang ganun ang nangyari sa stand nung si Ruben ng Kilada. Puro lang siya, actually talaga, grabe talaga, no? Pag, grabe talaga yung pagkurap nila sa banal na kasulatan, no? Ako yung nangingilabot yung sa kanila, yung nangingilabot yung balahibo ko. Grabe. Hindi na nirespeto ang banal na salita. Talagang lantaran talagang winalanghiya ang salita ng Diyos. No? So, congrats mo dyan daw at actually, tama yung ginawa ni Brother Jando eh. Hindi na dapat tanongin eh. Kaso lang, gumanti. Pero Genre, Oh, yung antipas. o yung antipas, eh ano bang, saan niya nakuha yung antipas na antipapasi? Na ano yung sinabi niyan? Yan ang pumatay sa Kristiyano, pumatay sa mahanib na yun ah. First time ko narinig yung argumento na yun. Siya lang yata gumamit ng Marijando. Oh, taga-taga ko na nakinig sa mga SDA, yung mga SDA talaga na mga sila ni Ronaldo Bidos, yan talaga yung mga ano talaga ng SDA. Yan sila ang mga matatawag natin na mga ano nila, ano, si Obidos kasi umalis yan sa SDA, pero nung SDA ba yun si Obidos, wala yan, hindi yan kailan naman nagsabi na yung antipas ay ang papasi. No, wala yan sa argumento nila, siya lang gumawa nun. Dito nyo makikita na yung theology ng SDA, paiba-iba, pabago-bago. At kahit sino-sino na lang ang nag-i-interpret. Ako, delikado po yan mga kapatid. Sana magising yung mga SDA na nakikinig pa ngayon dito, no? Kaya nga, hindi na sa tinanong ni Brother Jando kasi siya na umamin eh, nasa Michigan USA lang itinatag. Galing sa Millirite, Millirite movement. Ang kagandahan pa noon, inamin din niya na hindi nakapunta si Panginoong Kristo doon sa Michigan USA. Natawa ko doon eh. No? Tapos ang lakas ng loob niya na sabihin sila yung totoo. Remnant, ano kaya ibig sabihin lang remnant? No? Kasi kung may remnant, bakit sila itinatag doon sa Michigan USA? Hindi na sana sila nagtatag kung sila yung remnant. Kung remnant. Tama, di ba? Oh, yes. Kasi kung may remnant, ibig sabihin walang nawala. Walang nawala. So, wala pa tatatag mangyari. Nagtatag. Ayun na siguro dyan kasi nagtatrabaho ako. Congrats bro, congrats. Okay, thank you sa iyo, Brother Junre. Si Brother naman, Angel naman, baka may gusto sabihin si Brother Angel para sa huli pasalamat din. Brother Angel? Amen, no? So, wala pang exorcist noong panahon na yon, bro. Wala pa. Sa kanila doon, wala exorcist doon. Hindi, sa panahon ni Ellen G. White, nakausap niya yata daw ang Panginoong Hesus, kaya siya na co-founder. Paano ba nangyari yun? Ano ba nangyari prophecy? Bakit naging propeta daw? Dahil daw sa panaginip ba yun? Paano ba yung nangyari doon? Dapat pala na deliverance yun, no? Ayun, na-deliveran sana yun. Mag-react yun. Kasi hindi mo nga alam kung sino yung kausap talaga niya eh. Walang pinagkaiba sa INC ba? No, na 3 araw na hindi kumain si Manalo. Paglabas niya, ano na siya, anghel. Ito naman, si Ellen G. White na naginip ba o kung ano ba yung nangyari sa kanya, paglabas niya, co-founder na. Ano ba nangyayari sa mga to? Si Apollo Kibuloy naman, 5 taon kumain ng saging sa bundok. Paglabas ni Kibuloy, appointed son of God na. Nakakatuwa sila, kanya-kanya silang self-proclaim. At isa pang ang nakakatuwa dito, isa lang ang style nila eh. Pag may patutot, may mga demonyo, Iglesia Katolika agad.
no? Tapos pagdating sa doon, may remnant, may magagandang salita, aba sila yon. Ano ba nangyayari sa mga to, bro Jando? Ito yata yung pinakawalang sense na, kanina ko speaking, walang sense na ka-debate. Ayun nga kamuntik na ako makatulog dito nantok talaga ako Kaya literal nga, eh. ano ba nangyari? Naghihintay talaga ako kahit isa. From the Bible, at least man lang, reference, kasaysayan, SDA founded by Jesus Christ at least 33 AD o at least 34 AD. Wala eh. So, yun na nga, no? Sa, napunta yung Antipas, napunta naging Pope. Paano naging Pope? Antipas nga, tapos naging Pope. Paano nangyari yun? At tapos na pinatay na daw yung kung ano. Anyway, alam niyo po mga kapatid, brothers and sisters, makikita nyo, no? uh, Biktima, na-scam din yan. Na-scam din yan ng mga maling pastor, maling turo. Namana niya ngayon, tinuturo niya sa mga tao. Ang lakas na loob makipag-debate. Bandang huli, dahil wala na siya maipaliwanag na maganda, napunta sa Katoliko. Ikaw na ngayon na naging ikaw naging affirmative, Ako bro. yung naging affirmative dito. So ginagawa na niyang negative hangga't maaari yung Katoliko. Ano ba nangyari? Sabi ko. But anyway, Ang Biden, uh, ang naalala ko sa sinabi niya na ang si Antipas daw ay papasi. kaya nga naging papa. Hindi papasi. Papa Hindi, si pa. anti-papacy daw yun. Yung anti-pass short Oh, daw yun sa anti-papacy. Antay-papa nga. antay-papasi. Oo, Oh, anti-pass, antay-papa si. anti-papacy. Akala ko pagkadinig ko kasi yun daw ang papasi. Paano naging Ang papasi? labo nga ng Nauluan. paliwanag niya eh. Nauluan, kaya dito ang papasi. Ba't niya sinabing papasi? Antay-papasi pala. Ano? Oo. At saka ang nakakapagtaka doon, pag nanaginip Sabi ko yata nga, sila Brother ng Angel, eh. sabi ko nga, yung mga fundamentalist talaga nila, sila Ronald Obidos, yan yan, Oo. sila ni, ano, yung si Johnson, ay, hindi, si, ano, si, yung pangalan, hindi man gumamit ng ganyang uri ng argumento. Oo, at saka siya Siya lang lang. nagsabi, yung doon sa talatang yun, parang first time na may nag-interpret ng gano'n yun, na maling Kaya nga, pati pangalan ng tao, in-interpret ng isang ano, sistema. At Papa Tingnan agad natin, sa Roma ang agad-agad. Sa Papa sa Roma daw yun. Ano ba yun? Sabi una-una, niya. dapat alamin niya muna ano ang papasi. Ang papasi hindi yan individual. System yan, kaya paano maging anti-papasi yun? Yun na nga, yan ang mahirap pag wala talaga sa tamang iglesia, wala siyang proper theology at wala proper context talaga. Yan ang mangyayari doon. So puro hula, puro hula. Ito si Katoliko yan kasi ganito, no? Kasi nakakalungkot. Pero yun nga po, no, let's keep praying for them. Isa Nakakalungkot. pa sa ano, isa pa sa narinig ko sa kanya, na mayroong din pag-aalay sa langit. Ni friend, saan na nabasa niya na nag-aalay? Nag-aalay ng dugo si Kristo sa langit. At kung ano lang pinagsasigyo nasa langit, alam mo ba ginagawa? Sabi ba naman? Nakaupo na kasi sa kanan ng ama niya, tapos mag-aalay pa siya doon. Yung mga Nakaupo na nga pag-aalay. sa kanan, nag-reign na nga siya doon bilang king of all Tapos nag-aalay pa rin siya. Grabe. Pinagmamalaki niya punong saserdote, hindi niya mabanggit ang punong pari. Punong Kasi saserdote lang. wala sa Oo. pare Punong saserdote lang ng punong saserdote, pero sa kanila mismo, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng saserdote, no? Talaga napakalinaw na pari yun sa Tagalog. So, ang nangyayari sa kanila, saserdote siya na saserdote lang, pero hindi niya maituko yung word na pari no? Medyo ano siya dun no? Ilag na ilag sa pari. But anyway, mga brothers and sisters, no, sana let's keep praying for them na lang po, no? Siya ay biktima lamang at sana no, ako araw-araw at gabi pinagpe-pray ko po lahat 'yan. At sana ano sila, no, magising sa katotohanan. Napakahirap noon, no? Puro self-proclaim, no? Self-proclaim church sila, self-proclaim na si Jesus ang pinag-uusapan na siya founder, napunta kay Ellen G. White. Napunta kay Ellen G. White na co-founder. Ang topic si Jesus ang founder nila. No, at meron pa sa sinabi Bro Junri, paano nangyari yon? Ang mga apostol co-founder. Paano nangyari yung Bro Jando? Ano sabi niya?
Iwan ko lang sa kanya baka nangyari yun kasi ang sabi ng kanilang libro, sila ay continuation of the Millerite heritage. Hindi, tsaka yung mga apostol daw, co-founder din yan. Sabi ni Pastor Ruben, ano nangyari doon? Paano naging co-founder ang mga apostol? Paano lang magtatatag Hindi, may ng... misinterpret nila kasi mayroon sa Bible kasi, halimbawa San Pablo, si San Pablo nagtatag din. Pero yung itinatag ni San Pablo, hindi naman ibang iglesia yon. Yun yung iglesia ni Panginoong Jesucristo na siya yung napasimula ba sa isang particular na lugar. Yun ang Namuno sinasabi. lang siya bilang bishop. Oo. Hindi sila founder talaga na ano. Hindi nagtayo Nagtatag sa John bilang pinuno ng iglesia, puno ng na, iglesia. But nagpasimula, not the founder. nagpasimula. Nagpasimula lang doon sa lugar na yon. But Sa not the Kristiyano founder. doon. Oo. Intindihin mo mabuti bro, yung founder talaga, si Jesus lang, walang co-founder. Itong mga to, parang ako may-ari ng isang kumpanya. Maglalagay ako ng mga manager sa mga branch ko. Manager lang ang mga yon. Pero hindi sila may-ari. Ganon din dyan. Hindi sila may-ari. Pero paano pag masasabi na founder niya, palpak May na. kasi, Tablay na. may translation kasi, Madam Tablay. Angel. May translation kasi na small f, founder talaga nakalagay sa Oo. Bible. Pero Yun hindi nga, yung founder yun nga. na katulad ni Ellen G. Exactly. White na hindi, siya na nga na umamin sa tanong ni Baldan, no, umamin siya na hindi nga nakasali si Kristo doon sa Michigan eh, sila lang eh. Hindi, Yung sila Pablo, nga nun sa Gawa 2028, sila yung mga puno, mga obispo. Pinuno lang sila, hindi sila founder. Magtatatag kung saan-saan. Hindi yung sila mismo. Hindi, ang ano kasi dyan, Brendel, ingat tayo dyan kasi Kaya nga. may talata kasi na founder talaga nakalagay sa Pablo founder. Founder siya sa isang particular na lugar. But not really the owner and yung mismong na ng pinaka-main na nagtatag talaga. So, yung pag sinabi mong founder bilang bishop, magtatayo ka ng mga iba't ibang mo, pero iisa lang yun, bro. Iisang church lang yun. At isa lang ang founder no? Sa bilang pinuno. So, ngayon, ang nangyari dito, pati si Ellen G. White naging co-founder na, no? Biglang nag-jump, no? Biglang nag-jump ng 18th century, nagkaroon ng co-founder. But anyway, yun lang po, no? Sana maano natin sa kanila, no? Let's keep praying for them sa lahat po na nakikinig ngayon. Let's keep praying for them at sayang hindi natin naano yung ebanghelyo kanina, napakaganda, no? Mateo 11:28, no? 30 na sabi ni Jesus, paalala po sa atin lahat bago matulog. Nasabi ni Jesus na lumapit kayong lahat na napapagal sa akin. So, yun nga, no? So, lumapit daw lahat ng mga may problema, lahat ng may kasakitan. Totoo po, lumapit kayong napapagal sa akin. Jesus is the only way, no? Jesus is the answer. A great healer, a great provider. Totoo po yun. So, yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. So, salamat sa lahat at congrats sa Bro Jando. Good night, everyone. Okay, good night everyone. At babay na po sa inyong lahat dahil 10:25 na po. Paalam na po sa inyo lahat. So, closing prayer na po tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.